Isang linggo ko pa iniisip to. Natalian ko na. So, butcher's twine yung tawag doon sa pantali dito. So, kung gusto nyo matutong magtali, manood na lang kayo sa YouTube. Medyo na tinawad ako mag-video eh. Pero madali lang siya, sobrang dali lang niya. Ayan. So, ayan yung ano, crispy pata. Tinali ko siya kasi para hindi masira yung balat, nakabalot pa rin siya dun sa karne. Kasi last time na gawa akong crispy pata, nasira, natuklap yung balat. So, try natin ngayon kung matutuklap pa rin. Videohan pero may patis na yan. Asin. Paminta. Bigyan natin ng paminta. Lemongrass. Onion leeks. Onion. Bitchin. Ahon ng laurel din pala to. Nakalimutan ko sabihin. Pre, alisin nyo to. Kailangan nyo alisin to. Mga impurities. Medium heat. Simmer lang yan. Ayan, effective yung ginawa nating pagtali. Dahil hindi siya napunit. Sobrang lambot na. Sobrang lambot ng karne. Mangyan na eh. Sarap. Hindi siya napunit. Buo pa rin siya. Effective. Success yung pagtali natin. So ngayon ang gagawin ko lang, tatanggalin ko na yung tali, tapos aasinan ko lang lahat ng balat. Yung buong paligid aasinan ko lang, tapos papasok ko na siya sa ref for 24 hours. So ayan, naasinan ko na siya. Papasok na natin siya sa ref. Siguro kahit mga 2 days pwede ito na nasa ref lang. Tapos pagka hindi nyo pa rin kakainin, pwede nyo i-freezer. Okay guys, so ito yung crispy pata nung nakaraan na pinakuluan ko kasama nung pork. So ngayon, it's time. Panahon na para banatan natin siya. So after 4 days na yata nakalipas or more, nasa ano lang to, nasa ref lang siya. So titingnan nyo, sobrang dehydrated na siya. So sarap nito. Super crispy to pagka in-air fry natin. Yan natin sa air fryer. Yan. Naka-ready na rin yung sausawan natin. Tapos, sangkaterbang kanin. Let's go. Pasok natin. So, yung temperature 390. Tapos, ang settings niya. So, settings niya air fry ah. Start natin. So, dating gawi, 10 minutes. Check natin yung itsura. Balikan natin after 10 minutes. Check natin. Oh, ayun na. Mukhang good to go naman. On point naman sa oras yung crispy pata natin. Teka, itap natin yung balat. Yung crispy na ba? Itap natin yung balat. Crispy na, pero maski crispy pa to. Balikan natin ulit mamaya. Yung kanin natin. Konti lang, 600 lang. Okay, so tapos na. Moment of truth. Bang! Tignan nyo yung natanggal, nabawas pa na mantika, oh. Dami, di ba? So, pinakuluan ko na to. Tapos, in-air fry ko. Completely, hindi ko siya prinito. So, ang laki nung nabawas ko mantika. Tapos, napakasarap pa din niya. Ayun nyo. Pakinggan nyo yung tunog. Crispy pa din siya. Ayan siya. Sarap. Napakasarap. Okay guys. Eto na, yung crispy pata natin. Ayan na.
Kuhain na natin. Kuhain na natin siya. Dinig nyo ba? Ay, shit. Kalimutan ko mag-mic. Kalimutan kong isaksak yung mic, guys. Patawarin nyo ako. So, ihabol natin. Hindi narinig yung crispy na. Lagay natin yung mic dito para marinig nyo. Ayan. Okay. Sayang. Okay. Pakinggan natin yung crispiness niya. Ayan, oh. Tapos juicy pa din yung loob, guys. Juicy yung loob. Ayan, oh. Napakasarap. Ayan, natatanggal na nga lang siya sa buto eh, oh. Tatanggal na lang sa buto. Hindi ko na kailangan hiwain. Ganun siya kalupit. Natanggal ng buo. Diba? So, hindi na ako pinahirapan. I-set aside na lang natin to. Angat-ngatin natin to mamaya. Ngatin natin yung mamaya. Eto, yung crispy pata. Buhain natin. Rinig nyo ba yun? Yan, oh. Sarap na ito. Solid. Tignan nyo, yung laman. Juicy yung laman, Brad. Sobrang sarap. Tikman natin. Grabe. Tignan nyo ako. Ito. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to, ha. Okay. Iwa na ang ating crispy pata. Let's eat. So ayan, tinimbang ko yung crispy pata. Lahat 340 grams. So akin lang kasi lahat ng crispy pata na to eh. Let's go! Gutom na ako. Okay guys. Mukbang time. Ako'y gutom na. Tignan natin kung gaano kalutong yung sabaw. Sausaw natin. Yung balat. Isang linggo ko pa iniisip to. So, gaya na sinasabi ko guys, walang masamang pagkain. Parang nalulungkot ako para sa ibang tao na hindi na nila nakakain to. Kasi bawal na sa kanila eh. 'Di ba? Paano hindi magiging bawal? Wala sila sa balance eh. Kain sila ng masasamang pagkain tuloy. Kain sila ng kain ng kung ano-ano, hindi nila iniingatan sarili nila. Puro lang sila satisfaction ng cravings nila, pero hindi nila iingatan yung sarili nila, 'di ba? Kaya hindi nila na-enjoy to. Ako, enjoy ko to, guilt-free to sa akin. Pero syempre, hindi ko rin araw-arawin to kasi mauumay ako, 'di ba? Yun lang yung reason. Mauumay ako, pero kung araw-arawin ko to, okay lang. Kasi balance eh. Yun yung maganda sa akin. Alam ko na yung kailangan kong gawin. Dahil nakita ko na sa buong paligid ko eh. Nakita ko na yung mga tao na may gout na dahil sa kapabayaan nila sa sarili nila. Ang karamihan ng mga kabatch ko nasa 30 plus, may gout na. Isipin mo 30 ka pa lang may gout ka na. 30 ka pa lang may high blood ka na. 'Di ba? Tapos hilig mo yung mga ganitong pagkain, hindi mo na siya makakain kahit kailan, or makakain mo pa rin siya pero ma-high blood ka na. 'Di ba? Nakakalungkot 'yun, guys. Sarap-sarap kumain eh. 'Di ba? Yung fitness talaga yung pang-balance eh. Sa lahat ng bagay. Kung gusto mong makain to habang buhay, maski sa pagtanda mo,
ingatan mo sarili mo sa kahit anong paraan. Hindi ka man mag-workout, hindi mo man gusto mag-workout. Ibang activity gawin mo. Tumakbo ka, kung ano, mag-basketball ka. Hindi lang naman gym yung pwede mong gawin. Marami kang pwedeng gawin eh. Di ba? Isipin mo kung ano yung pwede mong gawin para maging active ka. Gumawa ka ng something na alam mong para sa sarili mo talaga. Ang masaklap kasi nun, yung mga bagay na kailangan na gusto mong gawin para sa sarili mo, na alam mong gusto mong gawin, hindi siya masayang gawin para sa'yo. Grabe. Grabe. Sarap. Napakasarap. Ako, wala akong kahit anong karamdaman. Ever since. Alam ko kasi sa sarili ko, matakaw akong tao eh. Pero siguro kung hindi ako nagwo-workout, ano na, unhealthy na ako talaga. Talagang may sakit na ako. Pero nagwo-workout ako eh, tsaka marunong akong kumain ng tama, ng maayos. Yun lang naman yung importante, matuto kang kumain ng tama. Para hindi ka umabot dun sa punto na yung mga gusto mong pagkain, bawal mo nang kainin. Kasi downhill na yun, galing dun, di ba? Pero may magagawa ka pa. Kahit anong edad mo, 40 ka na, kaya pa din. It's never too late. Kahit anong edad mo, pwede ka pa rin magsimula. So kung may inspire man kayo sa akin, gusto ko ma-inspire kayo dito. Na nakakain ko lahat ng gusto ko. Na maintain ko yung katawan ko na maayos, yung health ko na maayos, di ba? Ma-inspire kayo doon. Kasi yung katawan, maraming tao, maraming mga influencers o tao na maganda yung katawan nila. Nagwo-workout sila, pero unhealthy sila. Unhealthy yung pag-iisip nila, unhealthy yung maraming mga unhealthy silang ginagawang bagay, di ba? Ako, masasabi ko pagdating sa fitness, achieve ko na yung overall balance eh. Kaya, hindi na siya mahirap para sa akin. Okay guys. Hanggang dito na lang muna ako. Wala naman kayo mapapala kung papanoorin niyo akong kumain. At wala na rin naman ako masabi. So, hanggang dito na lang muna tayo. Totoo lang, tinigil ko yung vlog. Kasi akala ko hindi ko mauubos. Pero, naniwala tayo at naubos natin. Believe. Down to the last subo. Naubos natin. Busog na busog ako. Grabe. Sarap matulog nito. So, last meal ko na to eh.
Last meal of the day. Huling kain ko na to. 7 p.m. na yata dito or 8 p.m. So, mga 10 o'clock ako matutulog. So, madadigest ko pa to. Okay guys. Hanggang sa susunod. Believe. Okay guys, 4 a.m. Busog pa din ako sa crispy pata. Yun lang yung masasabi ko. Kaya hindi ako kakain ngayon. Diretso na ako sa gym kasi busog pa talaga eh. May laman yung tiyan ko eh. Pero hindi naman ako bloated. Kumbaga saktong busog lang. Yun lang. Believe.